Kasunod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, sinabi ng National Price Coordinating Council na maraming manufacturer na ang nagbaba ng presyo ng kanilang mga produkto. Ang ulat mula kay George Bandola. Maraming produkto na raw ang nagbaba ng presyo dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa National Price Coordinating Council, kabilang na dito ang ilang canned goods, tinapay, harina at gulay. Gayon din ang mga construction materials tulad ng mga GI sheet, steel bars at semento. Nananatili namang pareho ang presyo ng bigas, karneng manok, karneng baboy, sardinas, noodles at plywood. Paniwala ang DTI, marami pang produkto ang magbababa ng kanilang presyo dahil umabot na sa lagpas 60% ang tapyas sa presyo ng produktong petrolyo mula nang magsimulang bumaba ito. Yung langis kasi bumagsak na ng more than 60% magmula nung high nung last August, no? So mga $110 ang barrel, ngayon nasa mga $45 to $50 a barrel, and so more than 60% decline. So may maipapasa yun dahil bumaba na yung presyo ng kuryente, bumaba na yung presyo ng diesel, at bababa na rin po yung kanilang mga raw materials. So tuloy-tuloy pa rin po yung panawagan natin doon sa mga kumpanya na nagpo-provide ng mga services and goods na kung pwede nilang ibaba yung presyo, magbaba na rin sila. Pero ang presyo ng asukal at evaporated milk nagtaas pa. Paliwanag ng DTI, bagamat nagtaas, pasok pa rin daw sa November 7, 2014 SRP ang mga presyo nito. Yun ang general expectation natin is dahil nga habang tumatagal na nandyan yung nakapako yung mababang presyo ng langis, marirealize nila over the next few months na malaki na nga savings nila, then may papasa nila. As long as may competition sa market, bababa dapat yan. Pag hindi bumaba, ibig sabihin lack of competition. Ilang reklamo din ng mga manufacturers ang mataas pang presyo ng mga truckers kahit malaki na ang naitatapya sa presyo ng diesel. Port congestion daw ang dinadahilan ng mga ito pero hindi ito tanggap ng DTI. Ang tingin ko, dapat magbaba na ng presyo yung truckers. Parang malaking part ng cost nila is gasolina. Dapat magbaba na sila ng presyo. Huwag na nila gamiting rason yung port congestion dahil yung daloy po ng truck sa in and out of the port, napakabilis na. Samantala, regular na rin daw makakasama ng NPCC ang Department of Health para masigurong tama ang mga presyo ng gamot sa mga mamimili. Bago lang ang Drug Price Watch na binuo ng DOH. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.